Nako, at pinagpipiestahan ngayon itong asawa ni Kong Barbers. Siguradong iiyak na naman ito. Mag-aakusa na naman ng kung ano-ano. Ito ay tungkol sa kanyang asawa na finailan ng kaso dahil daw sa utang na 29 million pesos. Ano, Kong Barbers? Kaya pa. Utangera pala tong asawa mo pero hindi nagbabayad. Hala ka, at tumatakbong congresswoman ngayon ito. Anyway, salamat dun sa nag-send kay Jeanette, yung kaisa-isang moderator ng ating channel. Ang sabi dito, the total of dependent barbers' unpaid and unsettled obligations amounts to 29,173,350. Ala, ang laki! Kaya ba tumatakbong congresswoman? Para alam mo na may mapagkunan. Kaya nagtatanong lang kung Ace Barbers ha, baka fake news na naman na sasabihin mo, iiyak ka na naman sa pulpito. Ano ba ito? Basahin nga natin yung reklamo. Ang saya-saya. Ito gagi. Noong October 2022 ito, National Capital Judicial Region City of Manila. Ang sabi, ang defendant ay si Bernadette Ace Barbers, asawa ni Ace Barbers. This is a civil action for collection of a sum of money. Alo, naniningil. Bakit tinaguan mo? Defendant Bernadette Barbers, also of legal age, Filipino, married and with residence a postal address at number 12 7th Street, New Manila, Quezon City, where notices, summons, and court processes and orders may be served. Hala ka, ano bang nilalaman nito? Tignan nga natin. Kumusta naman? Kung Barbers, kaya pa? Tignan natin. After defendant Barbers terminated her communication with plaintiff. Ay, nung nakautang na, blinak na, wala na, hindi na nakipag-usap. Ay, ganun pa yun. The latter started to worry, yung naniningil, giving her mental anguish. Siyempre, 29 million yan. Wounded feelings, sleepless nights, and social anxiety, wondering if she can still collect the money loaned to defendant Barbers more than the money. Plaintiff Tan now feels that the friendship pa sila, that she bestowed to defendant Barbers is flushed down the drain. Ay, dumiretso na sa inidoro. Na-flush na yung friendship kasi nga, utangera na hindi nagbabayad. And the friendship shown by defendant Barbers is nothing but a sham. Ano bang ibig sabihin ng sham? Peke yung friendship na ipinakita. Ay, so parang nag-friendship lang para makapangutang 29 million. Imagine. Because the communication between plaintiff and defendant, Barbers abruptly ended when the latter refused to talk to plaintiff. The former was constrained to engage the service of a law firm to consult the matter and to send a demand letter to defendant Barbers. May demand letter na din pero wala. The demand letter dated February 23, 2022. Mahigit isang taon na. Sent by OPC and law offices through LBC Express Inc. and registered mail. An affidavit of service of liaison officer of the law firm is also herein attached. Notwithstanding the demand letter, defendant Barbers still failed to pay. Ay, grabe.
hindi pa rin nagbayad kahit may demand letter na. Thus, a final demand letter, meron pang isa pa, dated 16 March 2022 was sent to defendant barbers by OPC and law offices through LBC Express Inc. and registered mail. An affidavit of service of underbar associate who mailed the said letter is also herein attached. The total of defendant barbers' unpaid and unsettled obligations amounts to 29,173,350. Ala, ang laki guys. Ang laki ng utang. Saan ba niya ginamit ito? Halaka. Meron pa ba? Eto daw siya eto siya. Yung asawa. Ito yung asawa ni Barbers. Ayoko nang magsalita. Parang may kamukhang artista. Sino sa tingin nyo guys yung kamukhang artista nito? Meron ako yung nasa isip ko. Baka sabihin na naman na ako nang iintriga ako. Alko, Barbers, kumusta naman ang buhay, bossing? Ala, pinagpipiestahan ngayon to. Grabe, may kaso talaga. Hala ka. Grabe, nakakahiya no. Tapos, parang kung sinong ang linis-linis nila. And ang nakakatakot dito, tumatakbo to na congresswoman. So ano ang purpose ng pagtakbo mo bilang congresswoman ngayon? Hala ka, balita ko malaki ang bigayan sa mga congressman. Ano ba to? Barbers? O iiyak ka na naman? Sasabihin mo na naman na paninira ito. Paano naging paninira ito na naman? Kasi mag-e-eleksyon, bakit ngayon nilabas? Bakit ngayon kinasuhan? Magbayad kasi kayo ng utang. Ano bang inutang nito? Alam niyo ba kung ano ang inutang nito, guys? Kasi kaya ito na inutang niya? O baka luxury bags? O mga alahas? Hindi natin alam yan. Ako personally, I don't want to dig deep na dito. Dito pa lang sa document na to, okay na eh. Kasi talagang na-file Na-file talaga siya. Tingnan natin itong may civil case number na din. So, pinadalhan ka na ng demand letter, hindi ka pa rin nagbayad. Meron pang final demand letter, hindi ka pa rin nagbayad. Dito ako excited sa post ni Ma'am Joey. Tingnan nga natin kung binakbakan. May paganito na sila. Tingnan nga natin. Tricom, wala kaming balak i-contempt kayong mga vloggers. Okay, iba yan. Dapat ito ang pinakita mo, Barbers. Dapat daw ito yung pinakita mo, Barbers. Hala ka. There are few things I want to know from this public document is, Barbers. Bakit tatakbong congresswoman ang asawa mong si Bernadette? Nabayaran na ba niya ang utang niya na 20 million pesos? Worth of luxury bags. Oh my God! So mga bags ng mga luho nga ito. 29 million. Luxury bags. Kasi worried kami Ang dami ng congresswoman na nagpaparada ng mga Hermes, Prada, Dior, etc. Pero di ma-explain kung paano napakabili. Okay? Number 1, sino? Kimbo. Para parada ng mga Prada, Dior, Hermes. Saan kaya galing yung mga pinambili? Hindi ma-explain. For the sake of transparency and accountability, paki-fact check naman ito. Thanks. First of many questions. Ito si Atty. Trixie. Under Section 46F9, Rule 10 of Revised Rules of Administrative Cases,
cases in the civil service, willful failure to pay just debt is a light offense punishable by reprimand for the first offense, suspension of 1 to 30 days for the second offense, and dismissal for the third offense. Sa civil service, ang mga kawani ng gobyerno ay maaaring mahainan ng kasong administratiba kung may utang na hindi binabayaran. Pero pag kongresista, iba po ang rules. Kailangan sa Committee on Ethics ng Congress ang paghahain ng reklamo kung saan ang maghahatol ay mga kasamahan sa Kamara. Pumili ng maayos na kandidato para sa Kongreso. Kaway-kaway Surigao del Norte District to vote wisely. Ay, dito siya tumatakbong senador. Surigao del Norte District 2. Ay, ang saya. Napaka-juicy. Sumagot ka, Ace Barbers. Ano to? Tatahimik ka na lang ba?